So, quick summary lang, maagang maaga na itong mga Maria, dalawang Maria at si Salome ay pumunta sa libingan ng Panginoong Hesukristo upang pahiran ang kanyang katawan ng pabango. Sa English, ang ginamit ay spices kasi yun yung ginagamit nila para hindi mamaho yung bangkay kahit na iwan doon for ilang mga araw o umabot man ng taon. Usually, they just left the body sa mga tomb for a year. Para hindi sobrang baho, yun yung mga nilalagay nila. So, itong pabango, yung spices na yon, binili nila yon after Sabbath has ended. So, this was actually Sunday nung nangyari ito. Pero yung pagbili nila ay nangyari Sabado nila na 6 p.m. din. Kasi kung nag-start yung Sabbath ng Friday 6 p.m., it would also end ng Saturday 6 p.m. So, 6 p.m. onwards, ito yung pagkakataon nila para bumili ng spices na gagamitin nila para sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Bagamat pinoproblema nila kung sino yung magpapagulong ng bato, sila ay nagtuloy doon sa libingan at pagdating nila doon sa libingan, natagpuan nila yung bato na nakagulong na. Pagpasok nila sa libingan, nakita nila yung lalaki na nakaputi. Sa ibang gospel account, itong lalaki na ito ay sinasabi na isang anghel. Sa iba nga ay actually dalawang anghel, no? Sa iba or dalawang lalaki or sa ibang account. Pero there's no conflict in here dahil yung mga different account, they are trying to focus on different things. Pwedeng sinabi lang nila na ang focus lang ni Mark dito ay yung nagsalita na lalaki. So, I will not go further sa pag-i-explain about it. At yung anghel na ito, hindi binigyan ng emphasis. Ang sa account ni Mark, tawag niya ay lalaki lang dahil hindi niya binigyan ng emphasis yung pagiging heavenly nung messenger. But his focus is on the divine message that the man has brought, no? Yung kanyang pinoproklama. And the divine message told them that Jesus of Nazareth who died on the crucifixion ay muling nabuhay o muling bumangon. Wala na siya sa libingan and they can see it for themselves. Sabi niya, tignan nyo kung saan nilagak ang kanyang katawan. Wala na siya doon. Pinapakita na kayo mismo, tignan nyo, patunayan nyo at makita ninyo na wala na ang katawan ng Panginoong Hesukristo. We see that from the divine indicative o yung statement of facts came forth the divine imperative to tell the disciples about the glorious resurrection na kung kanilang paniniwalaan at susundin ay mukhaan nilang makikita ang Panginoong Jesus doon sa lugar na ipinangako niya in Mark 14:28. Sabi din, makikita niyo siya sa Galilea ayon sa pangako niya, which is sinabi niya na prior in Mark 14:28, sinabi niya, but after I am raised up, I will go before you to Galilee. Maaring passing by lang yung sa pandinig ng mga disipulo nung sinabi yan ng Panginoong Hesukristo, but Christ is showing us that He is true to every word that He said. Lahat ng mga sinabi niya, bawat detalye nun ay mahalaga at tutuparin ng Panginoong Hesukristo. Now, when we look at verse 8, parang naging abrupt yung pagtatapos ng resurrection event, at least on the account of Mark. But Mark's way of ending the narrative of the resurrection is just a simple description of telling us na kung tayo yung nandoon sa sitwasyon, we will also be reacting the same way. Na kung tayo yung makakasaksi ng muling pagkabuhay, tayo man ay manginginig at mamamangha, and it will also make us speechless. Kapag gulat na gulat ka, parang hindi ka makapagsalita. At least we know na hindi sila nakapagsalita o hindi nila to nasabi kanino man, kasi sa ibang mga account, like for example, Matthew 28, we saw na sinabihan ng mga babaeng ito yung mga disipulo about what happened in the tomb. It was recorded that they have obeyed and informed the disciples about the resurrection event. Some say na parang bitin at parang naputol yung resurrection event when it ended in verse 8. Kung maaring sa mga Bible nyo, makikita ninyo na may mga nakalagay dyan na note na some of the earliest
manuscript do not have or do not include verse 9 to 20 kasi nga walang makita sa mga manuscript, no, na mga nakadugtong pa. Pero even if that was the case, if Mark's account ended in verse 8, ipinapakita lang nito sa atin that this is more than enough for us to see the glory of the resurrection. Sapat itong account na to para ipakita sa atin ang kalwalatiang taglay o kalwalatiang meron ang resurrection. At ganun din, by leaving the ending an open-ended, hinahamon tayo nito na mag-isip kung ano ba yung implikasyon ng resurrection sa isang mananampalataya. Maaaring mapatanong ka pag binabasa mo yung verse 8. Dapat bang ganun yung mga maging tugon ng mga disipulo na tunay na naniniwala at nakasaksi first hand ng resurrection? Dapat ba ganun sila? No? Those are the two ideas na kukunin natin sa mensahe natin ngayong hapon. The glory of the resurrection and the right response to the resurrection. But to make it in line doon sa mga nakaraang pangangaral ni Pastor Joseph, kung saan nilatag sa atin yung final segment of the Lord's humiliation sa kanyang kamatayan at sa kanyang paglilibing, what we want to see in Mark 16:1-8 is actually the glory of the exaltation. Kung sa kamatayan at paglilibing sa kanya ay yung final segment ng kanyang humiliation, this is the first stage of his exaltation. The exaltation that was shown to us in the resurrection. Kaya yung mensahe natin na maunawaan natin sa mga tekstong binasa ay ang maluwalhating pagtataas kay Kristo na ipinakita sa kanyang muling pagkabuhay ay tinatawagan ang kanyang mga tao, ang mga taong nasa ilalim ni Kristo tungo sa mas malalim na debosyon kay Kristo. Ang exaltation shown in the resurrection calls us, Christ people, for a deeper devotion to Christ. No? When we say something is glorious, at least in a theological sense, pag sinasabi nating maluwalhati, kasi paulit-ulit niyo ako maririnig na glorious, ano? Pag sinabi nating maluwalhati, ang ibig lang sabihin natin ito, it reflects God's majesty, His magnificence, His supremacy, yung pagiging worthy niya ng pagpupuri, no? At ito mismo yung exaltation ng Panginoong Jesucristo. Ang pinapakita ng pagtataas kay Kristo ay yung pagiging majestic ng Diyos, pagiging worthy of all His praise, His supremacy even to death, and His magnificence, nakahanga-hanga. No, what our text wants us to show ay ang kamanghaan natin ng Diyos dahil wala nang ibang makakagawa ng ginawa ng ating Diyos. Sa ibang mga bagay, halimbawa mabuti ang Diyos, yung kabutihan ng Diyos, pwede nating i-apply, no? Pwede nating gayahin at pwede nating gawin. Pero sa usapin ng redemptive plan ng Diyos, pagliligtas ng Diyos, that is not something that we can imitate. Ang pagliligtas ng Diyos ay Diyos lang makagagawa. Kaya na nga natin sinasabi na hindi tayo maliligtas sa sarili natin. Kailangan natin ng Diyos na magliligtas sa atin. Because we do not have the ability to save ourselves. Kaya nga tayo'y lumalapit sa Diyos. So again, when we talk about the exaltation of Christ, kagaya ng sinabi ko, there are actually 4 stages at ang una ay yung resurrection na siyang titignan natin ngayon. But there is also glory in the ascension. There is also glory in the sitting of Christ at the right hand of God. And there is also glory dun sa final stage ng exaltation, which is His coming back, ang kanyang muling pagbabalik, no? Which is the glorification, yung tinatawag na consummation, no? So in this sermon, we will look at the glory of Christ's exaltation in His resurrection. So I just want to see na walang conflict. Gusto kong ipakita sa inyo na walang conflict kapag sinabi natin ang kalwalhatian ng pagtataas kay Kristo sa resurrection o ang kalwalhatian mismo ng resurrection. So walang conflict doon, no? At ganoon din, titignan natin ano yung tamang tugon dito sa maluwalhating resurrection na ito. At ito'y walang iba kundi mas lumalalim pa na debosyon. Mas lumalago na debosyon. At pag sinabi nating debosyon, we just say that
this devotion is a stronger commitment and a stronger or growing love for our Lord, no? Yung mas lumalakas na pagsinta at pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. So ang tanong, what makes Christ's exaltation through the resurrection so glorious na nararapat ito ng ating full and growing commitment and devotion? Bakit nga ba sinasabi natin na napakamaluwalhati nitong resurrection na to na dapat lamang na ang maging tugon ng bawat isa na nakakaunawa at naniniwala at sumasaksi, nagpapatotoo na ito'y totoong nangyari sa kasaysayan kahit wala tayo doon? Bakit? No, what makes it so glorious? Dalawang bagay, no? It is glorious. The resurrection is glorious because of its reality, and it is glorious because of its beauty. Ito'y totoo at ito'y napakaganda. Kaya't napakamaluwalhati niya. Kaya nga, nung kinocompose ko to at binubuo ko, may mga parang overlapping. Sobrang dami na nung point 1 ko. Ginawa ko, hinati ko na lang at nilagay ko sa point 2 dahil nga, kaya siya maganda dahil totoo Di ba? Yung kagandahan niya ay katotohanan. Kaya sabi ko, parang halos pareho, pero I want you to see yung katotohanan at kung paano pinatotohanan ni Marcos ang resurrection in his writing. So, again, let's look at the first point, the reality of the resurrection. Yung katotohanan o realidad ng muling pagkabuhay. So, how did Mark present the reality of the resurrection? Paano ba presenta ni Marcos ang resurrection sa kanyang account? Diba, kilala natin si Mark na magaling magsulat, no? May mga split screen method pa, no? At least dito, napakasimple nung ginawa niya. He just simply writes kung ano yung mga nangyari doon sa libingan. Kahit pa parang nakakapagtaka o mapapaisip ka, bakit mga babae yung magpapatotoo po tungkol sa resurrection? Yun yung nangyari. Parang ganun lang yung inaano ni Mark. Mark knows that in their time, alam niya na walang bigat yung patotoo ng mga babae kumpara sa mga patotoo ng mga lalaki. But still, hindi natakot si Marcos na ilagay yung mga pangalan ng babae as true witnesses of the first resurrection. You see, kung ang gusto lang dito ni Marcos ay ilatag yung resurrection without causing conflict doon sa kultura nila by that time, he could have waited for Peter and other disciples to arrive in the tomb and start writing from there. Pwede niyang gawin yun dahil ang male disciples would be a more convincing and more reliable as per the standard of their culture. No? Pero pinapakita lang sa atin ito na ang katotohanan ng resurreksyon ay mananatiling mabisa at makapangyarihan maging sa kamay ng pinakamahinang patotoo. It is not about the witness, but what they witness. The glory of the resurrection itself. Naguguluhan man o may pagkalito itong mga babae na nga, napakahinang patotoo, naguguluhan, nalilito, natatakot, naaalarma, iba't ibang emotion pa. People could say na, tingnan mo, babae na nga, nalilito pa, natatakot pa, hindi sila convincing. But that's the glory of the resurrection. That's the sufficiency ng resurrection, no? Ang mahalaga dito ay kung ano yung kanilang ginagawa. Ginawa nila yon despite of those weaknesses, what the conflict that they have with their emotion or how they handle their emotion. Ang mahalaga dito ay yung tunay ang kanilang debosyon sa Panginoong Hesukristo. These witnesses, we know, and people can testify that they are doing that because of their love for the Lord Jesus. No, actually, ang ganda nung pagkaka-build up ni Mark kung paanong yung mga babae dito ay present nung namatay ang Panginoong Jesus. Doon pa lang sa Mark 15:40, nung namatay ang Panginoong Hesukristo, tinitignan ng centurion yung bangkay ng Panginoong Jesus. May mga babae sa malayo na binanggit sa 40 at sila rin yon. Sila Maria Magdalena din yon. Tapos, nung ililibing na,
sa verse 47 na binasa natin kanina, nandun uli si Maria Magdalena. Iba-iba lang yung ginamit na wordings dito. Pag sa 40, binanggit dyan, Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago na mas bata at ni Jose. Santiago at Jose, yung Mariang isa, at si Salome. Tapos pagdating sa verse 47, dalawa na lang, si Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose. Tapos pagdating dito uli sa resurrection account, we see yung tatlo uli, Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, at ganun din ay si Salome. No? So, it signified that those women in verse 1 of chapter 16, sila yung nakakaalam ng eksaktong pinaglibingan sa Panginoong Hesukristo. Nandun sila eh. Simula nung namatay, nilibing, hindi pwedeng magkamali sila. Contrary to some people na ang claim nila, kaya hindi nila nakita yung katawan ng Panginoong Hesukristo dahil kaya empty tomb, dahil mali sila ng napuntahang libingan. It's not the case. Malinaw na nilatag ni Mark na yung Maria Magdalena na to, alam nila. Alam nila na they could not be mistaken dahil maging habang naglalakad itong mga babaeng ito, pinag-uusapan nila yung malaking bato na nilagay doon sa harang na pinaglibingan sa Panginoong Hesus. Marahil ito ay sinadya na mas malaking bato kaysa doon sa mga ibang mga harang na normally nilalagay sa libingan. Para matiyak ng mga religious leader na hindi basta-basta mananakaw yung katawan ng Panginoong Jesus, no? Ito kasi yung kinakatakot ng mga religious leader. Kapag nawala yung katawan ng Panginoong Hesukristo, pwede na nilang i-claim na totoo yung sinabi ni Jesus na nabuhay siyang muli at kasiraan yun para sa kanila. No? So, in order to prevent that, kumuha sila ng mas malaking bato, and also in Matthew 27:65 to 66, hindi sapat na malaking bato lang. Kailangan paselyuhan natin yung bato na yan, yung Roman seal, at pabantayan natin sa mga Romanong gwardya. Again, take note, ang Roman guard ay hindi basta ordinary soldier. Kayang-kaya niyang makipaglabanan. So kahit 4 lang, minimum of 4 yung group kasi ng mga Roman soldiers. So we can expect at least 4 Roman guards na nagbabantay doon sa tomb ng Panginoong Hesukristo. At hindi yan basta-basta mape-persuade itong mga Roman soldiers na to. Kaya ito yung pinoproblema ng mga babaeng alagad. No? Papayagan ba sila na makapasok doon sa libingan? At kung payagan sila, sino yung pakikiusapan nila para iusog yung bato? Napakalaki nun. Hindi kaya ng mga babae at kahit pagtulungan pa, tumulong pa yung 4 Roman soldiers, hindi nila kakayanin na iusog yung bato. So, surely, itong mga to ay hindi magiging considerate. So, parang impossible eh. Pero anong nangyari? Pumunta pa rin sa libingan yung mga babae. Despite of the challenges, they still went doon sa libingan ng Panginoong Hesukristo. Ang libingang ito ay maaaring makita natin na isang lugar na puno ng mga tila imposibleng mga hamon, lugar na puro kaguluhan lang, lugar na mga kahirapan at lugar na walang katiyakan. Pero para sa kanila, na mga lingkod ng Panginoong Hesukristo na totoong nagmamahal para kay Kristo, they will still be willing to go where Christ is. Despite of the impossibles, they will still go kung nasaan ang kanilang Panginoong Hesukristo. So ipinapakita sa atin ng mga babaeng disipulo kung ano nga ba talaga ang itsura ng totoong debosyon kay Kristo. Ano ba yung totoong pagmamahal kay Kristo? Ano ba yung dapat nating gawin sa pinananampalatayaan nating Kristo? Kumpara sa mga nagsasabi ngayon, I believe in Christ, and then what? Maaring may mga taong susunod at maglilingkod kay Jesus as long as may kapakinabangan silang matatanggap mula kay Jesus. Susunod sila dahil umaasa sila na gagaling sila sa isang sakit. Susunod sila dahil tingin nila pwedeng yumaman sila.
Maglilingkod sila dahil may pangakong pagpapala sa gagawin nila. Maglilingkod sila dahil may hinihiling sila sa Diyos na gusto nilang pangyarihin ng Diyos. Pero paano kung tila patay at walang pagtugon si Jesus? Paano kung di mo marinig yung sagot niya sa mga panalangin mo? Paano kung wala na ang pangakong paggaling? Paano kung hindi mo na makita ang pagpapala at direksyon mo sa lakad mo sa iyong pananampalataya? Paano kung madilim ang daan at tila ba parang walang pag-asa? Ang tanong sa'yo, maglilingkod ka pa rin ba? Sino nga ba ang maglilingkod pa rin kay Jesus sa kabila ng mga ganitong sitwasyon na para bang wala si Jesus? Hindi ba sila na tunay na nagmamahal lamang kay Jesus? Sila na di kinakalimutan yung totoong kabutihan at sila na bumabalik-balik sa mga ginawa ng Panginoong Hesukristo sa nakaraan. Ito yung pinakita sa atin ng mga babaeng disipulo. They are not expecting anything from Christ. They just want to go to Christ. They just want to serve Christ because they love Christ. Iniibig talaga nila si Kristo. Hindi lang sa salita. Kahit wala sila, tingin nila wala silang mapapala, kundi condemnation lang. Actually, sabi ni J.C. Ryle, it takes too much courage for them to go to the tomb. Sa iba, nakakatakot pumunta doon na medyo matilim pa. Pero ang mas nakakatakot, actually, yung pumunta ka doon knowing na yung pupuntahan mo doon ay nireject ng mga tao. Napakatapang nung ginawa ng mga disipulo na to. Sinasabi nila napakahinang patotoo. Pero sila yung tumindig para kay Kristo. Kahanga-hanga ang pag-ibig nila sa Panginoong Hesukristo. At may mapapala ba sila? Alam nila yung, they are expecting that Christ died. Many people will serve Christ na para bang, as long as may ibibigay sa akin si Kristo, maglilingkod ako kay Kristo. But that is not love. Hindi yun pagmamahal. Napakadami nating matututunan dito sa mga babaeng disipulo na to. Minamaliit nila. Pero kahanga-hanga yung debosyon nila sa Panginoong Hesukristo. They were devoted to honor their beloved Lord despite of Christ's death and humiliation. Nabigo ba sila na may mga totoong debosyon kay Kristo? Nabigo ba sila na pinakita ang pagtindig nila para sa kanilang Panginoong Hesukristo? Nakita natin in this narrative na ang sasalubong sa kanila at ang nag-aantay sa kanila ay ang realidad, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng kanilang minamahal na Panginoon. For someone who loved Christ, what is greater news? He is alive. Yung namatay mong minamahal ay buhay. What a greater news for them. At ang matutuwa lang dito ay yung mga nagmamahal kay Kristo. Ang matutuwa lang sa balita na siya ay muling nabuhay ay sila na mga nagmamahal kay Kristo. Kaya dito makikita natin ang mismong realidad at katotohanan ng resurreksyon ang naging mismong pabuya ng Diyos sa kanila na nagmamahal kay Jesus. Yung resurreksyon na nag-aantay sa kanila sa libingan, yung realidad ng resurreksyon na nagbaliktad sa lugar ng pagkatalo at kamatayan at ginawa itong lugar ng muling pagkabuhay at katagumpayan, yun yung nag-aantay sa kanila. Yung katotohanan ng resurreksyon na bumura ng kanilang mga pinoproblema at inaalala. Parang needless na nga yung alalahanin nila But that's just the reality for them. Pagdating nila doon, wala pala yung pinoproblema natin. Binura na ng katotohanan ng resurreksyon yung pinoproblema natin. Ang nag-aantay na sa kanila ay ang mabuting katotohanan na hindi na natiling patay ang kanilang minamahal na Panginoon, na ang kanilang pag-asa ay hindi na matay kundi totoong bumangon at nabuhay at hindi na kailanman mamamatay.
Ang imposible ay naging posible. Ang mahirap paniwalaan ay naging katotohanan na masayang panghawakan. At that time, nung mga sandaling yon, the reality of the resurrection of Christ ay yung nag-antay sa mga babaeng ito na totoo sa kanilang paglilingkod kay Kristo. Pero tandaan natin, darating yung panahon na yung pagkabuhay na muli na nangyari sa Panginoong Jesucristo ay magiging pagkabuhay na muli para sa kanila lamang na naglagak ng kanilang pananampalataya at paniniwala para kay Kristo. Yung parehas na kamanghamanghang resurreksyon ay mangyayari sa mga mananampalataya. No? It will also be what we will receive for us who are true to our devotion and love for Christ. Hindi ba mapapanalangin ka na, Panginoon, sana po ay totoo na ako ay may debosyon at pagmamahal sa inyo. Sana hindi ako nagpapanggap lang sa mata ng mga tao. Sana matagpuan niyo ako na totoo. At ang katotohanan ng resurrection ay para sa iyo. Ikaw ba ay sumasampalataya kay Kristo? Yun yung mga mahalagang tanong. If you are listening, that's an important question. Totoo ba yung pananampalataya mo kay Kristo? At kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo tulad ng mga babaeng disipulo, we see, pag tinanong mo yung iba, may pananampalataya ka ba kay Kristo? Oo naman. Parang dumaan lang, no? Parang naging cliche na lang yung pananampalataya. But when we are looking at the faith of these disciples, we see that their faith and their love goes hand in hand. Ang kanilang pagmamahal ay kasama ng kanilang pananampalataya. So pag sinabi mong sumasampalataya ka, minamahal mo ba ang Panginoong Jesucristo? And we can be guided, no? Kasi alam nating magmahal eh. Alam natin na magmahal. And we can be guided by the scripture on applying our faith on how we love. Siya ba ang susundin mo at paglilingkuran mo sa katagumpayan man o maging sa pagkabigo? No, we see, hinahamon tayo parati ng mga babaeng disipulo eh. Na, pag pananampalataya pala ay pagsunod ko sa Diyos at paglilingkod ko sa Diyos no matter what. Even if it's in favor of me or not in favor of me, I will trust God. I will have faith in God. I will continue to serve and obey God. Ang madalas naman tayo yung mali. Kaya sa nakita natin, hindi naman sila nabigo. Yung mga totoong nanindigan sa kanilang pananampalataya at pagsunod kay Kristo, hindi sila nabigo. And what makes you think na parang pag nagpatuloy ka at ibinigay mo yung lahat ng buhay mo, ay para bang talo ka at mabibigo ka? No, that's a lie. Ito'y kasinungalingan na nagpapalito sa'yo. Tumayo ka, tumindig ka para kay Kristo. Kumilos ka para kay Kristo. Ang tanong ko sa'yo, are you building your life in the side of Christ? Ikaw ba ay nagtatayo ng iyong buhay kay Kristo? Are you living your life as a friend of God or as an enemy of God? Ay nawa piliin natin si Kristo at ang resurreksyon na tungo sa buhay na walang hanggan. Di ba? Sa John, anong sabi ni Jesus? I am the resurrection and the life. Choose Christ. Choose resurrection towards life. Choose Christ. Piliin mo si Kristo. I-drop mo yung mga sasabi sa'yo na parang talo na sundin si Kristo. Ito lang yung tunay na katagumpayan. Sumunod ka sa Kanya. It is worth investing. Invest your life in Christ. Kung paanong nagpatuloy ang mga babaeng disipulo sa kanilang debosyon kay Jesus, sa kabila man ng takot at pagkabahala, tayo din ay tinawag na patuloy na maglingkod at kay Jesus magtiwala. Ang panawagan sa iyo, yakapin mo ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito ay hindi lamang isang kwento na gawa-gawa ng tao. Ito'y tunay na pangyayari sa kasaysayan na bumago sa mundo. Maging ang araw ng pagtitipon ng mga Kristiyano
ay nagkaroon ng pagbabago dahil sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo. They now gather on the first day of the week. Ang dahilan bakit tayo nagtitipon ngayon ay dahil sa resurrection. Ang dahilan ng ating pagsamba ay dahil sa katotohanan ng resurrection. The reason people preach with their lives ay dahil sa resurrection. Ang ating pagdiriwang ng banal na habag ay may silbi dahil sa resurrection. Lahat ng ginagawa natin ay dahil may pagkabuhay na muli. The reason why people who die giving their lives in missions, bakit natin nasasabi that their giving of their lives is not in vain? It's because of the resurrection. Ang dahilan kung bakit sulit na pangunahan mo ang iyong pamilya ay dahil may pagkabuhay na muli. Ang masabi natin na hindi kalugihan tuwing tayo ay tinatanggihan ng mga mahal natin sa buhay, whenever we invite them and they reject us, bakit hindi yun pagkalugi sa atin? Dahil merong resurrection and we're doing it for the Lord. The reason why we find comfort dun sa mga namamatay natin, na mga mahal sa buhay na alam natin na kumikilala kay Kristo, ay dahil sa muling pagkabuhay. Why we wanted people around us to be saved ay dahil sa muling pagkabuhay. Bakit tayo lumalaban? Bakit tayo magpe-persevere dun sa mga sermon na narinig natin kanina? Bakit tayo magpapatuloy? Because there is resurrection. The reason why the gospel is of first importance is because of the resurrection. No, pag binasa mo yung 1 Corinthians 15, bakit first importance yung gospel? Dahil namatay siya para sa ating mga kasalanan dahil sa kasulatan. Siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay muli dahil sa kasulatan. Pinapakita sa atin that because of the resurrection, the gospel is of first importance. Dahil sa katotohanan ng resurrection, Christianity has been set apart from any other religion. Why are you Christian? Kristiyano ka ba na hindi kinukonsidera yung katotohanan ng resurrection? Alam mo, namatay si Muhammad, namatay si Buddha, namatay yung mga religious leaders, but only Christianity has Christ risen from the dead. Kaya matibay na pinangahawakan natin dahil, kaya di ba nakakapanalangin tayo, ang aming Diyos ay buhay, kasama namin ang Diyos, may babalik sa amin because of the reality of the resurrection. And that's the reward for those people who love Christ. It's a glorious reward. The majesty of God. It's the genius of God. At binigay niya yun sa atin ng mapagbiyaya sa atin na umaasa kay Kristo. At kung ikaw ay naniniwala na totoong nangyari ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus, at ito'y hindi lamang isang simboliko, ang una mong dapat gawin ay isuko mo ang iyong buhay kay Kristo at mula dito ay magpahubog ka kasama ng iba pang mga Kristiyano. Gaya sa pangangaral kanina, you cannot do it alone. Alam mo, si Maria Magdalena ay hindi naglakad mag-isa. Kung kaya huwag kang lumakad sa pananampalataya ng mag-isa. O maaaring may takot at pangamba na pwede sa'yo ay umamba, tandaan natin, habang kasama mo ang iba pang mga mananampalataya, tiyak na hindi ka mapapasama. As long as itong mga taong to ay totoong sumasampalataya kay Kristo, as long as you see them true to Christ, hindi magiging kalugihan sa'yo yun. Hindi mo ikakasama yun. Mas kailangan mo pa nga yun. Yung iba, they comfort others by saying, alam mo, okay lang yan, yayaman ka din. May sakit ka, gagaling ka din. May mga problema ka ba na nahihirapan ka, malalagpasan mo rin lahat ng mga paghihirap na yan. But is that always true? Totoo ba yun parate? Na para bang pag hindi nangyari yun, na yumaman siya at gumaling siya sa sakit at nalagpasan niya yung problema, ang nangyayari tuloy, nagiging masama yung Diyos. Nagiging masama yung tingin nila sa Diyos. You know, yung ganitong klase ng comforting is actually like creating a God whom we limit with wealth
health, and prosperity. If that's the case, isn't it much better to tell others na humaharap sa mga pagsubok, mga hamon, mga paghihirap sa buhay na to remind them that there's a reality of resurrection much better than wealth, health, and prosperity that man has known. Sino ang magpapaalala sa'yo na may realidad ng resurrection? Sino ang magpapaalala sa'yo na magpatuloy ka lang even if it doesn't make any sense at all just by saying na may muling pagkabuhay? Kapag may anak ka na at lumalaki na yung anak mo and he or she finds difficulties in life, what will comfort them? Anong ibibigay mo sa kanilang katotohanan na magbibigay ng kapanatagan sa kanila? Maging Kristiyano ka sa pagbibigay ng payo at sabihin mo sa kanila na merong paparating na buhay. Ipaalala mo sa kanila, may they find comfort. At kung hindi nila makita yung comfort doon, then there's a problem. You know that they do not trust Christ first. And you should present Christ to them. Kapag hindi niya makita ang kapanatagan sa muling pagkabuhay, give them Christ. Na hindi kita kayang iligtas pag nag-aagaw buhay ka na. Pero kaya kong sabihin sa iyo na may tagapagligtas sa kamatayan. Merong isang nagtagumpay sa kamatayan. I can go with you in death. Dahil alam ko. I remember Adoniram Johnson, he said, I am not afraid of death anymore because I have faith in the resurrection. Napakaganda, no? I have faith in Christ. And so, you need to have faith in Christ. Yung akala mo wala ka nang magagawa, you cannot extend their lives, but you can offer them Christ. You can speak about the gospel. Gaano ba katotoo yung inaasahan mo? Gaano katotoo sa'yo yung muling pagkabuhay? Yun nga ba talaga yung tinitignan mo? It should challenge us. Ano to sa buhay natin mga Kristiyano ngayon? Ano ba yung pagkabuhay na muli? Pagkatapos nating makita na ang katotohanan ng resurreksyon, ang nag-aantay sa kanila na mga nagmamahal sa Panginoon. Ngayon tignan natin ang ganda ng resurrection as soon as they arrive in the empty tomb. The beauty of the resurrection. So upon arrival to the tomb, yung malaking bato na nakaharang sa libingan na pinoproblema nila, naigulong na. The very large stone which no single person or small group could have moved was now rolled away. Yung Greek word na ginamit doon sa rolled away is a word used to describe that the stone was not just lightly moved. Hindi inusog lang. It was completely moved away. Bukas na bukas ang libingan. Isipin ninyo na kung totoo yung sinasabi ng ilan na ninakaw lang yung katawan ni Kristo, bakit kailangan pang gawin na bukas yung libingan? Sapat na na may maliit lang na uwang, kung ang intention lang naman ay nakawin at ilabas yung katawan, bakit pa sila magpapagod na iusog all throughout? Sa ibang commentary na nakita ko, naka-face down pa nga daw yung malaking bato At doon nakaupo yung isang anghel. No, why would they do that? No? Ang malaking bato ay ginulong para makita na ito ay matibay na tanda na ang pangyayaring ito ay hindi gawa ng tao. It is beyond what human can do. It is a supernatural event. Nakakatawa lang yung ibang nabasa ko. They would even say, tignan mo, ginulong yung bato para makalabas si Jesus. It's not for Jesus to come out. Hindi yun para kay Jesus na makalabas siya sa libingan. Ito ay para makita ng kanyang mga tagasunod na totoong wala na doon ang Panginoong Hesukristo. Again, it is beyond what human can do. It is a supernatural event. That's what makes it beautiful, It's a supernatural. It's beyond what human can do.
Mas lalong naging malinaw pa to nung sila ay pumasok, no? Ay mas naging malinaw na yung nangyari na nasasaksihan nila ngayon ay makalangit na paggawa as soon as they enter the tomb. Dahil nakita nga nila doon yung lalaking nakadamit na puti na nagdulot sa mga disipulo ng pagtataka o pagkaalarma. Yung word na ginamit dito ay dumidescribe sa lubos na pagkamangha o pagkagulat na may parang pinaghalong takot at pagkabigla. And alam mo, yung salita na yon ay ginagamit lang sa Bible kapag ang mga tao ay nakaka-encounter ng angels or any supernatural event. At yun yung ginamit dito. Meaning, it's a supernatural event. Kagaya doon sa Luke 2 verse 9 na takot sila nung makita nila yung mga anghel. That was during sa birth ng Panginoong Hesukristo. So, this shows that this young man serves as a heavenly messenger of the glorious news of the resurrection. Ang mensaheng dala ng anghel na ito ay mayroong kagandahan na pumapawi ng takot at pag-aalala. Sabi nung lalaki, do not be alarmed. Huwag kayong magtaka. Huwag kayong malito. Dahil yung nasasaksihan nyo ay totoo. Wala na dito ang katawan ni Jesus na taga Nazaret. Hindi na natiling patay ang inyong Panginoon. Siya ay nabuhay. Siya ay binangong muli. Hindi kayo nag-hallucinate. Kahit tignan nyo pa yung pinaglagyan ng katawan niya. Come. Witness. See for yourselves. Tignan mo mismo. Wala na dito ang katawan ng Panginoong Hesukristo. Ang mensahe ng anghel na nagsasabing si Jesus ay muling nabuhay ay nagpapakita ng kagandahan din na nagtataas kay Jesus bilang siyang tunay na Kristo mula from being a suffering servant tungo sa isang matagumpay at mataas na propeta, pari at hari. Isipin nyo, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus ay nagpapakita kay Jesus bilang propeta na hindi nagsisinungaling. Siya'y totoo sa bawat salita niya. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapakita kay Jesus bilang isang pari na ang kanyang pag-aalay at ang kanyang sariling alay ay tinanggap ng Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapakita ng kanyang pagiging hari na ibig sabihin sa mga sumasampalataya sa Kanya, maiingatan niya at mapapangunahan niya ang lahat ng taong nasasakupan niya. That's how glorious it is. And then, after giving the news to of the resurrection, the angel said to them, anong sabi doon? Go and tell the disciples and Peter. Si Peter na in Mark 14:66-72 ay tinanggihan si Jesus ng 3 beses. The angel specifically mentions Peter, hindi dahil siya yung leader, pero notice na siya'y tumalikod kay Jesus. Ang hina-highlight dito ay yung biyaya at awa na in-extend even to those people who failed Jesus. Pinapakita nito yung kagandahan ng resurreksyon na tumatawag sa atin na makipag-ayos muli sa Diyos. Because of the resurrection of Christ, there is now reconciliation and forgiveness for those who betrayed God, even those who betrayed God multiple times. Maaring makita natin yung mga sarili natin na binigo natin ng Panginoon, but this resurrection truth shows us na pwede pala akong makipag-ayos at bumalik sa aking Panginoon. Kung nakakaramdam ka ng kabigatan sa iyong pagpalya, kung nakakaramdam ka ng pagkabigo at mga tahasang kasalanan, yung kabigatan ng mga ginagawang kasalanan at hirap dahil sa paulit-ulit na pagtalikod sa Diyos, God is graciously calling us back in our relationship with the risen Lord. The call for you, repent, come back and have faith in Christ. Ang parehas na kapangyarihang bumuhay kay Kristo ay kapangyarihang nagbabago at nagpapabanal. Huwag kang mag-take comfort lang sa mga bagay na ginagawa mo. Take comfort of what Christ can do. Take comfort in the power of the resurrection, the same power that you have.
who believe in Christ. Ang kaligtasan ay hindi lang sa umpisa ng pagiging Kristiyano. We know that we need salvation each day in every daily sins that we have. Are you still aching when you sin? Nakakaramdam ka pa rin ba ng sakit? Come to Christ. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Pero hindi dito nagtatapos ang kagandahan ng resurrection. Sabi pa nung anghel, you will see Him just as He told you. Makikita mo siya katulad ng sinabi niya. Ito ang pinaka-inaasam-asam ng mga nananabik sa Panginoong Jesucristo, ang makita ng mukhaan ng Panginoong Jesus. Though this text is originally intended for the disciples na sinabihan ni Jesus, nakakatagpuin niya sa Galilea after He has been risen from the dead, but the same is true for all the believers. Kaya makita natin na ang kagandahan ng resurrection ay nandoon sa kasiguraduhan na makikita natin si Jesus ng mukhaan. Ang tagapagligtas mo na naging mapagpasensya at paulit-ulit na nagpapatawad at nagliligtas sa iyo ay makikita mo ng mukhaan. What a glorious sight it is. I will know Him. I will glory in Him. Makikita ko yung tagapagligtas ko ayon sa pangako niya. Sabi sa 1 John 3:2, we will see Him as He is. That should make us excited to see Christ. Alam mo, mahalaga na maintindihan natin to dahil lahat naman ay gusto ng naghahangad ng buhay na walang hanggan. Naghahangad ng pagkabuhay na muli. Pero sa pagiging makasalanan natin at pagiging makasarili natin, maging yung ganda ng resurreksyon ay ginagamit natin para sa makasalanang gawa. Yung iba, tinitignan nila tuloy yung resurrection na para bang extension na lang ng buhay. Okay, gusto ko na magkaroon ng resurrection dahil may extend yung buhay ko. Mabubuhay ako sa walang hanggan. Yung iba, masasabik sa mga lesser beauty instead of the grand beauty of seeing and enjoying Christ. Kaya marami, di ba? They are excited in the mansion, in heaven, the golden, gintong kalsada, no? Doon sila excited. At nung na-reform, medyo nag-upgrade, no? Excited sila kasi makikita nila si Calvin. Makikita nila si Spurgeon. Makikita nila si Owen. Makikita nila si Edward at yung mga paborito nilang Puritan. Makakausap na nila. They are excited to go there because of those Puritans. Baka hindi ka pansinin ng mga Puritan na yon dahil occupied sila na masdan ang Panginoong Jesucristo. Si John Owen mismo sabi niya, the sight of God is the crowning glory of heaven and the most excellent part of the eternal life. Huwag mong agawin sa kanila yon. If that's the excellent sight in heaven, the glory of God, the sight of God, huwag mong agawin sa kanila. No? Maganda lang sa pandinig. But are you excited of Christ? Maging babala sa atin na if our resurrection desires are not rooted in Christ, kung ang ating muling pagkabuhay, ang mga ang paghahangad natin sa muling pagkabuhay ay hindi nag-uugat kay Kristo, then the resurrection we seek is a resurrection that is unto death instead of life. Kaya hamunin natin yung mga sarili natin, suriin natin yung mga puso natin. Is our desires in Christ? Is it aligned and leading you to Christ? You see, the resurrection is not just about living forever. It's about living forever with Jesus. Ang hamon sa atin ay patuloy na magsuri, are we seeking eternal life for the sake of life itself or because we long to be with Christ? Yung mga devotion na ginagawa natin, no? Our devotions, does it lead us closer to Christ? Sa pang-araw-araw, whenever we pray, do we desire Christ? Kapag binubuksan natin yung Biblia, do we desire Christ? So gusto lang natin na meron tayong maisagot pag may nagtanong sa atin sa church. Is our intention by reading His Word
is to know and grow more in Christ. Whenever you go to the church, ang sinasatisfy mo ba yung curiosity ng mga tao o dahil gusto mo talaga na lumago sa pananampalataya at pag-ibig mo kay Kristo? Are we distracted of the lesser things? You know, a deeper devotion call us for a reorientation of our hearts towards Christ. If you want deeper devotion, kailangan natin na i-orient uli yung ating mga puso. Ang puso ba natin ay patungo kay Kristo? Nais kong gawing panawagan na kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang pagkabuhay na muli ay walang kagandahan na nag-aantay para sa iyo. Only judgment awaits you. But today, Christ offers the hope of the resurrection unto life for all who repent and believe in Him. The resurrection is the ultimate victory over sin and death, and it is offered for those who place their trust and faith in Christ. Bilang pagtatapos, sana nakita natin na yung kaluwalhatian ng pagtataas kay Kristo sa muling pagkabuhay niya ay tinatawagan tayo ng mas malalim pa na debosyon sa Kanya. Tinatawagan tayo nito na yakapin yung katotohanan ng resurreksyon at yung katotohanan ng resurreksyon ang humubog sa ating mga buhay, sa ating relasyon, sa ating pakikitungo, sa ating mga prioridad sa buhay. Are you preparing for the truth that is about to be revealed when Christ comes? Isa pang hamon ay, ang kasiyahan mo ba ay na kay Kristo? Si Kristo ba yung pinakadahilan why the resurrection is beautiful and desirable for you? Siya ba yung dahilan na pinanghahawakan mo? Ang pangako na makikita natin ang nagmahal sa ating mga kaluluwa ay tandaan mo, totoo at mananatiling totoo dahil kay Kristo na muling nabuhay. Let's all self-examine and recommit ourselves to the faithful Lord. Are we living with the resurrection as our foundation? Do we see Christ as our greatest desire? Is Christ our real treasure? Kung hindi, the message of the resurrection still calls you to repent and have faith. May you find life, joy, and eternal hope in the risen Lord. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil ang salita ay totoo dahil mula to sa iyo. Papasalamat kami dahil ikaw pa rin ang bumubuhay ng mga patay. Maraming salamat dahil ikaw ang pag-asa ng mga mamamatay. Maraming salamat dahil ikaw ay nananatiling totoo at buhay. Dalangin namin, Panginoon, that we may grow in the glory of the resurrection, that we may grow in our risen Lord. All the more na yung mga ginagawa namin, Panginoon, ay nawa maglapit sa amin sa Panginoong Jesucristo. Everything is pointless if this would not lead us to Christ. Help us and save us. Sanctify your people. Strengthen your church. Make us grow in love with you all the more, O God. Tulungan nyo kami. Sa inyo namin ipinapaubaya at nagpapasalamat kami dahil dinidinig mo ang hangarin at iyak ng bawat puso. Purihin ka sa mga katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat for giving us Christ, for giving us the physical resurrection. Thank you. Thank you for the glory of it. Truly that you are majestic, you are sovereign, you are worthy of all praises. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.